Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay a 4 ng September. September 4, 2024. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6:28. 28 ng umaga, alas 6:28 ng umaga, 6:28 ng umaga, Miyerkules at maganda ang panahon. Nais ko lang mag-vlog po mga kababayan, mga minamahal, patungkol dito sa balita nung isang araw o kahapon. Ito ay mainit na na-discover yung kwarto ni Kibuloy sa ilalim po ng lupa. Opo, sa ilalim po ng lupa na may 10 kwarto na nakapaligid, at yung isang kwarto ata nakuha yung mga minor de edad na mga babae. Opo, yan po ang mainit na balita o nahuli o napansin siguro ng mga pulis. Bakit mayroon natutulog dun na mga babae, minor de edad, na yun nga, isa dun sa kwarto na nakapalibot sa hinihinala nilang kwarto ni Kibuloy sa kanyang lungga. Ayan po ang i-discuss ko. Ayaw ko sanang i-discuss ito, pero kailangan para may maintindihan tayo kahit na kaunti. At ang title ko po ay, mga kababayan, mga minamahal, ay ito po, pagpasensyahan nyo po, sobrang kwan ito, personal o masilan. Opo, pero yung mga words na gagamitin ko ay iiwasan ko yung mga ginagamit ng iba. Hayaan ko na silang mag-discuss yan kasi ang dami ko nang napapakinggan Opo, at paulit-ulit lang sila, ganun, pabiro, ganyan, o kung minsan nagagalit, kung minsan pabiro na naman, pero ako hindi ko na i-discuss yan. Ang i-discuss ko po ay, yun nga, bakit kasi Apollo Kibuloy hindi nag-asawa? Yan po ang title ko, Bakit kasi Apollo Kibuloy hindi nag-asawa? Patungkol nga ito dito doon sa mga minor de edad na nakuha doon sa tunnel na malapit doon sa kwarto niya na mga minor de edad na mga babae. Ayan po. At yung nakapaligid ata ng mga kwarto ay kwarto rin ng mga babae kasi doon sa nakuhang mga personal belongings. At saka sigurado rin ang mga kapulisan na yung malaking kwarto na ipinakita sa media ay si Kibuloy ang nakatira doon kasi nga doon sa personal belongings. Nung tinanong si General Torre kung sigurado ba sila na yun ay pag-aari ni Kibuloy, ay hindi kami sigurado kasi wala naman kami kanyang forensic expert na pwedeng tignan yung mga buhok o kung ano mang naandon. Ayun nga kulang sila hindi ba? Mas marami pa ata ang Ang ibig kong sabihin, kakaunti ang pulis. Dapat yan ay may naiwan na doon na forensic expert sa lahat ng kwarto na gusto nilang siyasatin, hindi ba? Dapat ganun Kasi kung visual lang inspection, mahihirapan talagang mag-decide. Opo. Ay dapat nga nagdala sila ng aso para yung mga kagamitan doon, yung mga pinaghigaan o yung mga damit na ginamit ay ipaamoy doon sa aso para matandaan ng aso. Pwede nang gamitin yung aso kung 3 aso yan ay talagang
hindi tatantanan yan. Ganun po yan. Pero ang topic ko po ngayon ay bakit kasi Apollo Kibuloy hindi nag-asawa. Hindi ko po siya sinisisi. Hindi po. Hindi ko siya hinuhusgahan. Hindi po. Wala po akong karapatan. Pero tinatanong ko lang po kasi nga dito sa mga balita at noon pa may mga balita na yan ay ngayon ay ito ang confirmation na talagang caught in the very act yan na may mga babae na minurdon. Hindi ba? Anong ginagawa niyan doon? Dapat nasa magulang yan Kung ganyan minor de edad, nasa pangangalaga po yan ng magulang. Ngayon ay ulitin ko hindi naman kasi na masama na hindi mag-asawa. Hindi masama po yan. Hindi ka nagkakasala. Sang-ayon po sa Biblia yan. Wala kang pananagutan kung hindi ka nag-asawa. Pero nga, itong mga babasahin kong Bible verse, pinili ko lang po ito, mga 4 lang ito na pinagkuhanan ko. Pero mahaba para maintindihan po natin ang ibig sabihin. Ulitin ko hindi ka nagkakasala kung ikaw man ay hindi nag-asawa. Ang problema kasi ay madadala ka sa sexual immorality at yan po ang tinatalakay po ng Biblia. Ayan po Iyan po ang tatalakayin ko ngayon. Pero kung hindi kayo, ibig kong sabihin, kung ayaw nyo na talakayin, ay pwede naman na hindi nyo na panoorin kasi nga ibang klase po ang tatalakayin ko ngayon. Medyo personal yung parang delikado. Opo. Ano bang tawag doon? Kontrobersyal. Ayan po Pero bago ang lahat po, mga kababayan, mga minamahal, ay hayaan nyo muna na pasalamatan ko muna itong mga subscriber po natin. Ito po sila, batch number 2 po ito, si Pussycat. Salamat po sa inyong lahat, si Doris May Antonino, si Ronel, si Ibi Compio, si Joey Valenzuela, third pangatlo, User NB, Parot, Pabs Naranja, Romel Solier, Padua Lloyd Trabiel, Andre Sanerio, Juna Canao, Rosana Kawili. Salamat po sa inyong lahat. Ber Orozco, Erne Caliago, Christine Juranas, Digna Umali, Julie Antan, Josela Birniabot, Andy Gimpaw, User GH, Andy Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Medina, Rafael Aquilato, Mayet Hensyo, Dio Yanong, Bilya Lagueño, Mysteriang Toy, Emilita Roa, Monica Dongsao, Richard Jamura, User KK, User XQ, Nelson Nocop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Hael Belialyar, Rose Jack Normi, Arnel Araujo, Vicente Tabladi, Sweet Potato, Kuku Gued, Orly Nunez, Estrella Rumbano, Arian Mendoza, Nieves Olaviris, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mir Cabrera, Rolando Oliver Mamon ng La Paz, Iloilo, Ana Marie Aldisimo, Eli Casli, Maria Rivera, Marudaan, at saka si Manuel Diwa. Idagdag ko pala yung nag-comment kahapon, si Avenger. Opo, nag-comment siya kahapon.
Salamat po, salamat po sa inyong lahat, at saka sa mga comments. At ito naman po ang mga totoong vloggers na nirirekomenda ko po sa inyo na ating subaybayan o suportahan o palaging panoorin. Ito po sila, si Michael Apasible Bulletin. Pero may problema ata ngayon si Michael Apasible, parang hindi ko na siya nakikita. Parang nagkasakit ata, Si Attorney Enzo Recto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isgira, PMT JR Vloggers, The Action Man. Dito pala ako parating kumukuha kay Action Man na tinatalagay ko. Pinapanood ko siya at saka dito kay Attorney Claire Castro. Opo. Hindi po ako nanonood kasi ng yung mga speech nung iba o yung mga vloggers na hindi ko kabisado. Dito lang ako kumukuha. Dito sa mga binabanggit ko dito. Sana po tayo The Action Man, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CG Pischay, Kapihan ni Art at Ago, Dim Diyos Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, at saka si Waldy Carbonell. Ugaliin po natin na panoorin sila at marami po tayong matututunan sa kanila at nakikita ko po na talagang sila ay nagbablog para po sa bayan. O sige po at tuloy-tuloy na po tayo. Ang title ko po ay Bakit Kasi Apollo Kibuloy Hindi Nag-asawa? Ulitin ko, hindi ko siya sinisisi o hindi ko siya hinuhusgahan. Kaya nga lang nagiging prone ang tao sa sexual immorality kung walang asawa. Opo, at hindi po ako nagsasabi niyan, ang Biblia po ang nagsasabi niyan. Kaya nga yun ang tanong ko, bakit kasi Apollo Kibuloy hindi nag-asawa? Yan po yan po nalalayo ako kasi pag lumayo ako dito sa sa microphone ay humihina yung sound Okay, Proverbs 5:17 hanggang 19 po. Babasahin ko lang po Let them be yours alone. Patungkol po ito sa asawa. O patungkol po ito sa mag-asawa. Let them be yours alone. Kahit na babae yan o lalaki, let them be yours alone. Kung babae man ang pinagsasabihan nito o lalaki, parehas lang yan. Never be shared with strangers. Hindi mo dapat ibahagi o i-share sa mga stranger o sa mga bisita, hindi ba? May your fountain be blessed. Yung fountain dito, yung pinanggagalingan ng mga kabuhayan yan. And may you rejoice in the wife of your youth. Ayan po nakasulat dito, wife of your youth. Hindi lang wife, wife of your youth. Yung asawa mo na nung kabataan mo pa, o yung asawa mo noong kabataan mo. Ayan po ang ibig sabihin niyan. You may rejoice in the wife of your youth. Ayan po a loving doe, itong loving doe ay female deer pala ito. A graceful fawn, deer din ito tinignan ko ito, a graceful fawn, may her breast satisfy you always. May you be captivated by her love forever. Ayan po nakasulat. Patungkol po ito sa mag-asawa. Pero ang emphasis dito, ayan, naka-highlights ng blue. And may you rejoice in the wife of your youth.
Kung sa babae naman, in the husband of your youth. Ayun, may you rejoice. As a loving doe, a graceful fawn. Kung ito yung mga deer ito pero kung minsan itong dove ito ata may her breast satisfy you always. May you be captivated by her love forever. Ayan po ang sinasabi ng Biblia. Kailangan ay faithful ka. Ayan po ang sinasabi. Ngayon, punta ngayon tayo dito, yung sinasabi ko, na pag ang lalaki o babae walang asawa ay na-prone po yan o nalalapit po yan sa sexual immorality. Ito po ang nakasulat. 1 Corinthians 7 verse 1. Now, sabi po ni Paul dito, concerning the things about which you wrote. Sumulat ang mga taga-Corinthian kay Paul, it is good for a man not to touch a woman. Yun ang isinulat nila. But because there is so much sexual immorality, ayan alam din ni Paul ang Corinthian kasi ay harbor yan parang kanyan pier, hindi ba? Pier talaga yan. Maraming dumadaong dyan sa Corinthian na yan. At yan ang bagsakan ng mga kargamento noon. Kaya naging kanyan red light district ng yan sa Italy o yan sa Europe. But because there is so much sexual immorality, each man should have his own wife and each woman her own husband. Yan po ang sinasabi ni Paul. Para maiwasan kanya ang sexual immorality ay yung lalaki dapat mayroon siyang asawang babae. Ayun namang babae ay mayroon naman siyang asawang lalaki para maiwasan ang sexual immorality. Kasi nga rampant na And because sabi dun sa verse 1, concerning the things about which you wrote. Di ba? Tinatanong siya it is good for a man not to touch a woman. Ito ang sagot, hindi ba? Di ba? Maliwanag po yan. Because of sexual immorality, sabi niya, yung lalaki kailangan may asawa na babae. At yung babae naman kailangan may asawa na lalaki para maiwasan. Di ba? Kaya nga, inuulit ko po ang tanong, bakit kasi si Apollo Kibuloy hindi nag-asawa? Hindi ba? Ayan po ang kasagutan. Nagbabasa ba siya ng Biblia? Hindi niya binabasa ba yan? O nabasa niya ba yan? Hindi ba? Ngayon ay puntahan po natin bakit ang mga pari o ang kaparian ay hindi nag-aasawa. Ayan po wala pong kuman ang Panginoon na hindi mag-asawa. Wala po yan. Ang gusto pa nga ng Panginoon ay mag-asawa o go and multiply nga Sabi niya, hindi ba sa mag-asawa? Yun ang sinabihan niya. Pero dito po nanggaling yan. Bakit ang mga kaparian natin ay hindi nag-aasawa? Dito po nila kinuha yan. Na tama naman. Pero hindi po nangangahulugan na ang pari ay hindi mag-asawa. Wala po ganun doktrina. Pero tama itong sinulat dito ni Paul. 1 Corinthians chapter 7 po, basahin ko verse 32 hanggang 34. I want you to be free from concern, sabi niya. The unmarried man is concerned about the works
of the Lord. How he can please the Lord. Ayan po yung kung wala kang asawa, ay ang iniintindi mo na lang ay yung gawain sa Panginoon. Yun ang ibig sabihin. But the married man is concerned about the affairs of this world. Totoo naman, hindi ba? Kung may asawa ka, yung affair ng word ang iniintindi mo. How he can please his wife. Tama naman, hindi ba? Kung may asawa ka, ay simpre, uunahin mo yung asawa mo. Kisa dun sa appear dun sa pagpalaganap ng salita ng Panginoon. Pero hindi po lahat ganyan. Hindi lahat. Naikwan yan, naiaayos yan, kasi may guidance po yan ng Holy Spirit eh. Pero generally speaking, ganyan, Kung single ka, ay naibubuhos mo ang panahon mo sa trabaho sa Panginoon. Pero kung married ka, yan po ang ibig sabihin ni Paul, ay naibubuhos mo ang panahon mo how to please your wife. At ganun din naman sa babae. And his interests are divided. Ayun, The unmarried woman, ito naman, ay sinasabi, ganun din or a virgin is concerned about the works of the Lord. Hindi ba? At ito nga yung ginagamit din ni Kibuloy, ayaw na niya mag-asawa yung mga member niya. Opo. Hindi ba? Ayaw na niyang makipagligawan. Ayaw nang makipagrelasyon. Ayan po so that yung time niya, maidevote niya sa church. Hindi ba? Pero hindi maganda yun. Ay bakit hindi mag-asawa? Hindi ba? Mali At pumapasok nga kanina dyan ang sexual immorality ayon sa chapter 7 verse 2. Siyempre ay bibiruin yan kung walang asawa yan, hindi ba? Pag nakita yan ng mga tricycle driver, hindi ba? Bibiruin yan mapalalaki man yan o babae. Ganun yan. At siyempre siyempre ang tao kung minsan may mga kwandi yan may mga sumpong yan wala namang perpektong tao kung minsan nahuhulog din sa yan nga sa sexual immorality. Kahit anong ingat, hindi ba? Now, yun nga ang pinapaliwanag dito yung the unmarried woman or virgin is concerned about the works of the Lord, how he can be holy in both body and spirit. But the married woman is concerned about the affairs of the world, how he can please her husband. Ayan po yan po ang reason ng mga kaparian natin, kaya hindi sila nag-aasawa. Ayan po na sinasabi lang ni Paul yan. Pero ako, alam ko, kung guided ka talaga ng Holy Spirit, maidi-divide mo yung time mo sa asawa mo at saka sa gawain ng Panginoon. Opo, tama lang yung gagawin mo. Ako, naniniwala ako dyan. Ito kasi ay general term lang ito. Ngayon ay itong Genesis 1:28, God blessed them and said to them, si Eva at Adan po ito, be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it, rule over the fish of the sea and the birds of the air and every creature that crawls upon the earth. Yan po ang sinabi. Ano po ang sinabi? Go and multiply. Yan po ang sinabi. Kaya kailangan mag-asawa po ang tao. Ayan po kasi kung hindi mag-asawa ay wala na, hindi ba? Wala na. Mamamatay siya na wala siyang kapalit. Ganun po 'yan. Ngayon ay balikan po natin itong itong
But because of sexual, there is so much sexual immorality, each man should have his own wife, and each woman her own husband. Ayan po ano. Ngayon, ito po ay, may kwento po ito nung, alam nyo po mga kababayan, mga minamahal, lahat po ng dinidiscuss ni Paul dito, na-discuss na po yan ni Jesus Christ noon. Kaya lang isang sentence lang. O hindi mahaba. Pero ito, yung diniscuss ni Peter, diniscuss ni Paul, diniscuss ni John, at saka yung iba pa na nagsulat ng New Testament, may pinagkuhanan yan, yung sinambit ni Jesus Christ. Ikikwento ko lang po kung saan nanggaling ito, ano. Kasi sa verse 1, it is good for a man not to touch a woman. Yun ang tanong ay tinanong na po, nasagi na po yan sa discussion ni Jesus Christ. Ikikwento ko lang po at hindi ko nababasahin, pero kabisado ko po ang sabi po ng mga tao noong kay Jesus Christ, tinatanong siya, it is legal or it is righteous to divorce your wife for just any reason? Yun ang tanong sa kanya. Kahit anong reason, pwede mo bang i-divorce ang asawa mo? Ay, ang sabi naman ni Jesus Christ ay, hindi nyo ba kanya napakinggan o hindi nyo ba narinig na noong una ay ginawa ang lalaki at ang babae, at dahil dito ay nag-asawa sila o ikinasal sila ng Panginoon. At sila ay magsasama, sabing ganun. The man will leave her parents, her mother and father, and be united to his wife, and the two shall become flesh. Doon sinabi na ang sino man na pinagsama ng Diyos ay dapat hindi paghiwalayin ng tao. Yung po ang nakasulat dyan. Ay tinanong siya ulit, then why Moses commanded us to divorce our wife? Ayun po, tinanong siya ulit. Ay ang sabi naman ni Jesus Christ ay hindi ganyan sa simula. Sabi niya, walang ganyan sa simula. Ang sabi ni Jesus Christ, Moses permitted you to divorce your wife because of the hardness of your heart. Matigas ang mga ulo nyo. Yun ang sabi ni Jesus Christ. At sabi niya, hindi naman tinatanong, pero ay si Jesus Christ, pag nag-answer yan, may kadugtong yan natatamaan ka At sino bang kanya na nag-divorce ng kanyang asawa except for marital infidelity o sexual immorality, ibig sabihin pumatol sa ibang lalaki, yun lang ang pwede mong divorce, yung pumatol o nakipagrelasyon sa ibang lalaki. Other than that, wala, sabi ni Jesus Christ. At kayo kanya ay in danger pa kayo na nagkukumit kayo ng adultery kung i-divorce nyo yung asawa nyo. Opo, ganun po ang sinabi ni Jesus Christ dyan. Nang for just any reason, ang reason lang ay yung pag pumatol yung babae sa ibang lalaki. Pwede mong i-divorce yan, sabi niya. Ay ang sabi ng mga tao naman, ay if that is the case na sila pa ang makakasuhan ng adultery Yun ang sabi ni Jesus Christ ay din kayo, guilty rin kayo kanya ng adultery. Ganon. And if that is the case, sabi ng mga tao, it is better for a man not to touch a woman. Sabi nila, ayan nga nakasulat na dyan ay sabi ni Jesus Christ, ay tika muna, sabi ni Jesus Christ, ay kung hindi kayo itinalaga ng Diyos dyan, pero ang sinasabi ni Jesus Christ dito, yung magpakatandang binata para sa
kaharian ng Diyos. Yun ang sinasabi niya. Ay kung hindi kayo itinalaga ng Diyos yan, ay hindi nyo kaya yan, sabi ni Jesus Christ. Hindi nyo kaya yan. Ang gagawa lang yan na not to touch a woman, ibig sabihin hindi mag-asawa, ay yung itinalaga ng Diyos. Ayun po ang sabi ni Jesus Christ. Ay umabot pa sila dun sa usapan na tatlo kasi yan eh. Yang bakit hindi nag-aasawa ang tao. Pinaliwanag po ni Jesus Christ yan. Una ay yung nga itinalaga siya ng Diyos eh. From birth yan, ay hindi na siya mag-asawa. Pangalawa, dahil sa kagustuhan niya. Yan ha, dahil sa kagustuhan niya, ay siguro ugali niya ay walang natin kung ano yan, ayaw niya mag-asawa. At ang pangatlo, dahil sa kanyang environment, ang sabi ni Jesus Christ, yung tatay niya, yung nanay niya, ay sinisirmunan siya siguro mga kamag-anak niya, kapitbahay niya, ay ganun ang nangyari. At marami po akong alam na ganyan, na hindi nag-asawa, ay talagang ganun eh. Yung environment ang pwede kong sisihin. Opo. Kasama na yan doon, nung kapanahonan na yan, ay yung inok. Mayroong inok kasi eh. Yung kinakapon. Bata pa, pinagbibili na yung anak nila para magsilbi sa hari o doon sa prinsesa o sa reyna. Kakapunin na po yan, pero babayaran. Pag malaki na, ayun na, iaalay na. Gwardya ng mga queen at saka mga kwan. Yung mga inok. Ayan po ang ibig sabihin yan. May mga tao na hindi sila nag-asawa dahil nga sa kagagawan ng kanilang environment. Ayan po. Ngayon, balik tayo dito kay Kibuloy. Ay ano ba talaga ang reason niya? Bakit hindi siya nag-asawa? Ano po ang reason niya? Maaring ayaw niya. Maaring sa environment niya. Ay balita ko may niligawan daw siya na yung estranghero, yung puti, sabi niya ay pero hindi raw sila nagkatuluyan. Ay ewan ko lang kung kwento lang naman yan. Pero nga, balik tayo po dito, yun nga, but because of sexual immorality, each man should have his own wife, and each woman should have her own husband. Ayan po. At nakikita na po natin yan, hindi ba? Nakikita natin yan ngayon. Kasi nga walang asawa si Kibuloy. Bakit ganyan na lang? Kung makarinig tayo ng balita ay ganyan na lang, hindi ba? 10 ata 11 na nahuli na minor de edad dyan Malapit dyan sa kwarto niya. Ay hindi ko na i-discuss kung ano ang iniisip nyo. Basta ako ay ang sinasabi ko lang, ano ang sinasabi ng Biblia. Para maiwasan ang sexual immorality, mag-asawa. Yan po At palagay ko naman ay may natutunan po tayo At bago po ako mag-umpisa mga kababayan, mga minamahal, ay dinadalayan ko po sa Panginoon sa ating pakikinig po ay makakuha tayo ng wisdom na nanggagaling po sa Panginoon. Ayan po At muli ay isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Hello po at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po sa inyong lahat. Salamat po.